So, maayong gabi sa atong tanan, no? Salamat kay nakaabot mo. Magtunta, sa kaura siguro. Ang atong tunanon, unsay connections nato bilang 70 Adventist niini nga pagtuon may tungod sa witinters. Daghan may nagtuon pod ani bisan unsa nga group. So atong tan-awon kung unsay giingon sa Bible ni Spirit of Prophecy. No, kung atong tan-awon na ay logo diha. So, sa dili pa ta manluhod para sa pag-ampo. Ingon dire, the Church of Christ on earth will be imperfect. But God does not destroy His church because of its imperfection. There have been and will be those who are filled with zeal, not according to the knowledge, who would purify the church and uproot the tares from the midst of the wheat. So, ang iglesia, ma-purify na siya. Dili pinaagi sa tao, no? Para ma-uproot ang tares from the wheat, but Christ has given a special light, naghatag siya ang bililhon nga kahayag, as to how to deal with those who are erring and with those who are unconverted in the church. So ato yung dawaton na nagi sa sulod sa iglesia nagi mga dili unconverted, dili convertido ba. Pero ang kabutang sa iglesia dili siya perfect, imperfect siya, pero wala niya gidaot, wala niya gidestroy ang iyang iglesia ana nga imperfection. So moabot gyud ang panahon nga na ay purification. Mawala na gyud ang unconverted, tanan truly converted yun na siya. So mo na siya. So sa atong pagpadayon, atong pangayon ang kaalam gikan sa langit. Lord, ang nagampo naman tanaw. Wow, okay na. Kalimot ko. So, mo na siya. Padayon. Derita sa kining teksto sa Jeremiah 8:20, wala pagyug ko ka bati og panani nag-memory verse kay balo ba bata na kini nga teksto mao ni siya ang memory verse unya sa mga taong dili maluwas. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. So nagisgutan din ang pagpangani miagi na og ang tag-init na natapos na ug kita wala mga luwas. Wala gay mo memory verse ani. Ang pagpangani nangagi na, ang tag-init natapos na ug kita wala mga luwas. Na ay pagpangani tag-init na apoy ang ingon diri katapusan ug kita wala mga luwas. So ang atong pagatun-an karon mahitungod sa gitawag na the harvest of witinters. So diri na ay mga teksto dire na atong basahon pero sa dili pa na kung usa ka magsasaka kani karaan man na pamaagi kini sa ato karon kana naman sa una piko di ba sarol sa pana. So sa atong panahon karon kana na makinarya na. So naitulo ka klase, tulo ka mga pamaagi sa pagtanom. Una, andamo nimo ang yuta, ang kalon nimo ang bato, i-prepare nimo yuta, patambok nimo yang yuta mo na unang stage. No? Ang ikaduhang stage kanang pag okay na ang yuta, maring liso or kuan, imo na siya ang tanuman, ang ikaduha. Ang ikatulo mo na ning gitawag nga harvest. So wala siya. So naitulo ka stage ana, pag-prepare sa yuta, pagpatambok, pagtanom tapos pag-ani. So muna siya. No? So dirita sa Matthew 13 ano na ta? Magsugod ta sa 24. Yun dire. Usa na usab ka sangbingay iyang giasoy kanila sa pag-ingon. Ang ginharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi sa iyang uma. 25. Apan samtang nangatulog ang mga tawo,
miabot ang iyang kaaway ug nagpugas og bunglayon sa taliwala sa trigo ug milakaw. So, ang kaaway, ay siya, kasi gabi siya nagpugas. No? Ang gipugas sa adlaw, mao tong good seed, pero kining kaaway, samtang ang mga tao tulog, nagtanom po siya giya, bunglayon. Gihalo niya dito sa trigo. Apan sa nagtubo ang trigo o namunga, midayag usab ang bunglayon. So nakita na dito. Sa 26, og sa na nagpanuol ang mga pulipon sa amahan sa panimalay na nag-ingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og maayong binhi sa imong uma? Busa diin man gikan ang bunglayon. So maayong binhi ra man tong imong gitanom. Asa man gikan ning bunglayon? Sa 28, og siya nag-ingon kanila, usa ka kaaway nagbuhat niini. Og ang mga ulipon na nag-ingon kaniya, buot ba ikaw nga mangadto kami? Og amo tong ibton, no? Una, moadto mi. Kung musugot ka, moadto mi among ibton. Og apan siya mingon, ayaw tingali nga pag-ibot ninyo sa mga bunglayon, maibot usab ninyo ang pag-apil ang trigo. So wa niya tuguti sa kuan. Kay ngano man ang trigo bunglayon, dili kayo siya mailhan na bunglayon siya. O dili nimo umaga halos parehas sa gyud na sila. But Edwin, dili siya mailhan, di gyud kita niya na bunglayon siya o trigo siya, di siya makuan. Sa 30, ingon dere, pasagdi ninyo nga managtubo una sila pagdungan hangtod sa pag-ani. So sa pag-ani siya masamtan yun. Og unya sa panahon sa ting-ani, magaingon ako sa mga ngani. Ingon dire. Sigaon. Ingon dire. Ibto ninyo una ang bunglayon og hugpungon sa pinungpong aron pagasunugon, apan ang trigo tigumo ninyo sa akong dapa ubay na siya. So unang harveston ang bunglayon, tapos dadon dito sa kayo, ngun diha sunugon, apan ang trigo dadto sa akong kamalig. So mo na siya sa 30, no? So mo na siya ang usa dadon dito sunugon, ang usa dadon dito sa bodega. So mo na siya ang kuan. Karon sa 38, how were the tares sown? Kanus ba siya gitanom? Kanus o diyon sa siya sa pagtanom. Ingon diri, ang uma mao ang kalibutan. So kalibutan ang uma. Ang maayong binhi mao ang anak sa ginharian. Apan ang bunglayon mao ang anak sa dautan. So ang bunglayon, tanawan ninyo, kana siya o straight siya. Masabtan nimo pag harbisono na kay ang bunglayon nag-ana. Ang uwit nag-ana. Ana siya. Kay ngano man bugat man ang bunga kini ang bunga niya wa mo sulod. So mo na siya. Masabtan nimo siya. No? Kana ingon dire sa 39 ang kaaway ang nagpugas ni ana. So ang kaaway, no? Og ingon dire gitanom siya pagkatulog ang mga tao. Unsa man na? Kay sa parabulo si Kristo ang kahayag sa kalibutan. So lumakaw kamo samtang na ang kahayag. Kay kung wala ang kahayag, wala na 'yung makabuhat. Si Kristo ang buot pasabot ato sa John 12. No? So ang panahon ng gabi na nagtanom ang kaaway, sa panahon na wala na ang kahayag. Sa panahon kay parabulo man sa panahon na si Kristo wala na sa kalibutan. Muna ang panahon sa kangit-ngit o gabi kay wala naman ang kahayag sa kalibutan. Si Kristo man ang gipasabot niya didto. So kanus nagtanom ang kaaway sa panahon na wala na si Kristo. Pero paglali ni Kristo muna tong panahon ng parabol ng kangit-ngitan o tulog, didto po nagpugas ang kaaway o bunglayon. Wala na si Kristo. Okay. Karon,
Dire ingon dire sa Marcos 13 sa pagkawala na sa Ginoong Kristo, nilali na siya dito. Iyang gibilin ang iyang household, gibilin niya sa iyang servant, mao na siya ang porter. So ingon dire. Sama kini sa usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta. Nga tapos niya ibilin ang iyang balay og sa pagka hatag siya og pagbulutan sa iyang mga ulipon, tagsa-tagsa kanila sa iyang bulaton. So, iyan na itong instruksyonan. Nagsugo usab siya sa magbabantay, o porter na siya sa English, sa pultahan nga magtukaw. So, naagyoy bantay pinto na sa Tagalog, o porter. Bago ka makasulod sa usa ka balay o establishmento, mall ba na diha, inspeksyonon unay ka. So, ano gibili niya sa iyang household. Pero ang uban na ay kanya-kanyang iya-iyang mga buluhaton. So muna siya sa panahon na kayab siya, iyon ay gi-instruksyonan ang iyang mga tinunan. So gabi na to. So spiritual man lagi ni siya, dili ni siya literal na gabi kay parabulo man. So sa panahon na wala na si Kristo, men and women are in the last hour of provision, and yet they are careless and stupid, and ministers have not power to arouse them. They are asleep themselves, sleeping preachers, preaching to sleeping people. So muna siya ang mahitabo. Sa sulod sa iglesia, naagyoy mga careless, naagyoy mga tulog nga mga membro og tulog pud na mga preachers, pero dili tanan, no? Kay naman ang sulod sa iglesia. So ingon dire, kinsa man nagtanom, kinsa man ning tears. So, titanom ni siya ni Satan, sumala sa Christ of Declaration, page 70, paragraph 3. Gitanom yun na ni Satan. No, dili na gitanom si Ginoo. So, ingon dire, na he has said, the false brethren will be found in the church. So, sa sulod sa iglesia, sa Ginoo, no, nagyud diha ang false brethren. Oh, pero masabtan nato sila na false brethren na. No? Di na nato masabtan karon kay di man ta kasabot ang takbatas kabasa sa unahon kasing-kasing. Pero naagid na sa church. Kay nagsagol pa man ang true converted at saka false kwan o unconverted. Hantod yun na sa close of time. Okay? So ingon dire, the tares represent a class who are the fruit of embodiment of error or false principles. Ang mga tares, nagrepresentar na siya sa mga bunga na dunay embodiment of error and false principles. Masabtan nimo pag magdala na siya mga error of false principles. Kumbaga, false principles kanang ang uban dili mabasa, uban pud mabasa, pero lahi ang buot pasabot. Ano na? False principles. Na siya mga prinsipyo ba na kuan ba? Padayon. Sa 47 sa TM, no? False doctrine is one of the satanic influences that work in the church. So sa sulod sa iglesia, kining mga tears na gini siya mga sayop nga mga doktrina. Doctrine yun. No? Most satanic influences work in the church sa sulod sa iglesia and bring into it those who are not converted in heart. Hindi siya ma-convert ba? Hindi siya say tawag ani? Hindi siya mudawat. Men do not obey the words of Jesus Christ and the sake for purity in faith, spirit, and doctrine. So di yun na siya mutuman sa mga pulong. So, ang pulong, di niya tumanon. Klaro na pulong. Dili siya gusto o kuan. Tuman, sunod. False doctrine ang nagdalaan na mga kuan. So, ingon dire. Og sa mitubag siya, mingon kanila ang nagpugas og mayong binhi, mao na siya ang anak sa tao. Walay lain ana si Kristo, no? O kanang mayong binhi, mao na siya ang mga nakadawat sa kamaturan, nakikinabuyan. The good seed represent those who are born
of the word of God, the truth. So, panganak sila o nabuhi sila sa pulong sa Ginoo. Ilang gisunod, no? Ano siya? Sa 26, si Kristo man to. So, sa wala pa si Kristo mag-ministry, gibautismuhan una si Kristo. So, wala pa siya mag-ministry, bautismuhan siya dyan ni Baptist dito sa Jordan, no? Oh. After niya gibautismuhan, gidala siya sa Kamingawan, tapos gitintal siya sa yawa dito. Grabe kay mga pantintal, no? So gitintal siya na iya ihatag ang ginharian diri sa yuta, no? Muna siya ang pagtintal. Okay. Tapos kay balo man ang yawa nagigutom gyud siya ingon kung anak ka sa Dios, buhata ang himuang tinapay ang bato. So hindaw gyud ang ginawa siya na tintal. Okay? Derita. There is a TM, while the Lord brings into the church those who are truly converted. So si Kristo man ang nagtanom ana. Satan at the same time brings persons who are not converted into its fellowship. While Christ is sowing the good seed, Satan sowing the tares. Pero sa gabi lang siya. There are two opposing influences continually exerted on the members of the church. Sa iglesia, usa ka iglesia na. One influence is working for the purification of the church and the other for the corrupting of the people of God. Pasulod na siya sa iglesia. Ang unsang influensya, ang mo influence magud nimo usahay leaders magud tumbok ani. Oh, syempre mo tan-aw ka sa imong leaders, leader gud nimo. So, mingon sa, wala na. High-tech na to. Ana. One click na lang. Ana. Di ba? Ana. Katong dito. Minaw ra ko ba? Kahilig man ko mga diskusyon ba? Minaw ko ba? Na-report to og katong pastor sa SDA. Siya. Katong ilang gitun-an, katong pagkaon. Ingon. Kunya, kanay mo pagkabistar yan. Ba dito ka sa kwan, dito daw ka sa tunga sa dagat, wa na gyud kay makaon pero nay isda diha. Kanya, makabarog ka sa imong kwan. kung kana ba daw nagyud ka sa tunga sa dagat, wa gyud utan. Nay isda diha, mga dagkong isda diha. Di ba na nimo kaunon kay vegetarian ka? Ano di ana siya? Anak siya. Ha? Oh. Di ana siya. Wa lagi kuno kay mura kuno to wa nay lain. So di gihapon na nimo barugan ay sa mamatay ka di nimo kaunon to so di ana siya. So naay duha ka impluwensya diha. Now masabtan man nimo kung unsang impluwensya na niya. Ikaw na mo timbang-timbang kung mahaom ba siya sa pulong sa Ginoo. Ana siya. So basta ang impluwensya niya ingon na leader maka-pure ba? Oh. So kadtong approach magud atong usa ka kuan kay murag moingon magud na dili maluwas mo kaon og karne. Amo na siyang kasipyat ana. So diri sa sulod sa iglesia magkasagol gyud ang trigo ug bunglayon. But then one hand that alone can separate them will give to everyone his true position. So masabtan gyud no. Ang ato kabutang karon sa iglesia commingled gyud sumala sa Testimonies to Ministers 235 paragraph 1. Ana nagsagol pag diha. Kailan kanus ama na siya mabuwag sa panahon sa harvest. Sa panahon na mga hinog na ang tanawa ang lugas sa trigo. Ug ang lugas dito. Wala di ba? So barog yun na siya, mubarog yun ng mga bunglayon. Tapos ang trigo muha na gina siya. Tutugin na siya. Paubos na siya. Mamay mahimo, no? Karon ingon dire, ingon pa na but divisions will come in the church. Two parties will be developed. The wheat and tares grow up together for the harvest. Mabot yun ang panahon harveston yun na siya. Di man na pwede di harveston. No? Mahinog magyud ang lugas, no? Ang gitanom sa Ginoo mo gyud ang iyang kuan. Pero ang
tanom na wala niya gitanom, ibton gyud na niya. Ibton gyud na niya. Oo, kay wa mo na niya gitanom. Di man na mayong impluwensya. So man na siya. So darita sa 37 ug mitubag siya nga miingon kanila ang nagpugas mayminhi mao anak sa tao si Kristo. Okay. Darita unsa may pasabot aning field so gingon dito kalibutan. Oo. Kalibutan ang giingon. Ang umang mao ang kalibutan atong basahon sa Spirit prophecy kung nagkasumpaki ba ni. So ingon dere. The field Christ said is the world. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. So ang field mo na siya ang kalibutan, pero ang iglesia sa Ginoo na sa kalibutan. Oh. Nay kalibutan na iglesia sa Ginoo. Dili isa ra gyud na siya ka iglesia ug kitang tanan nagkauyon kita na wala ta magkasumpaki unsa nang iglesia ha. No? Kanang iglesia usa ta na 70 Adventist na siya. The parable is a description of that which pertains to the kingdom of God, His work of salvation of men. In this work is accomplished through the church. True, the Holy Spirit has gone out into all the world. Everywhere it is moving upon the hearts of men, but it is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. Muna siya dito dadon sa garner. So, ang iglesia sa Ginoo na sa kalibutan. Ang field mo kalibutan, pero atong timan-an usabtan na ang iglesia sa Dios na sa kalibutan. So, iglesia sa gyud usara. Dili duha, dili tulo. Usara gyud sa kadaghang iglesia 40,000 ang nakaresto sa sect. Bana-bana pa na, estimated pa na. Sa atong latest kuan karon. Ingon ni Pedro, dere sa 1 Pedro 4:17, kayang panahon mo abot na ang nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. Ang paghukom sama na siya sa pag-separasyon o tinatawag na harvest ng paghukom, no? O kini magasugod una kanato unsay katapusan ni adtong mga dili masinugtanon sa mayong balita sa Dios. Alisod gyud nang dito musugot. O kung unsay nakasulat sundo nato kay mo man na ang kinahanglan. So, ang balay sa Dios nagkausat ana mo na siyang 70 Adventist. Wala na ilain, no? Naalang gyud paghukom sa sulod sa Dios. O unsa man na siya? Mao na siya. Ang Laodicea. The Laodicean message for Adventists. The message to the Laodicean is Laodicean is highly applicable to us as a people. So 70 Adventists yun na siya. It has been placed before us for a long time but has not been heeded as it should have been. When the work of repentance is earnest and deep, the individual members of the church will buy the rich goods of heaven. So muna ang ipapalit sa Ginoo, palit mo na ako o gold tried in the fire. So ang 70 Adventist yun ang hisgot diha. Nakuha na gilain. Walay sumpay, no? So muna siya, ingon dire. Kini siya usahay ginabasa ni sa mga hinggawas. Andre, tell them that you mean now to do your appointed work, God-appointed work. Ask them to take hold with you in the reform. Make diligent effort to redeem the past. Ingon dito. Next, no longer remain in the condition of the Laodicean church. In the name of the Lord, I call upon every family to show its true colors. Reform the church in your own home. So kini nga teksto o kini nga passages basahon ni sa kadaghang mga kuan. So unsa may pasabot ani? Now
wala nagpasabot diri na di na ta moadto sa simbahan. Once na makibalutas sa present truth, once may balutas kamaturan, wa pasabot na kanang di na ta moadto sa simbahan. Nagpasabot diha na dili lang ta magpadayon sa kondisyon. No longer remain in the condition. Kung sa iyang laudisyon. Kuna magsugod ang reformation dili sa church, sa balay. Kung unsang influence nimo sa church sa balay ninyo, kung gubot mo sa balay, pagabot ninyo gubot gyapon mo dito. So unahon ang reformation sa balay kay mo mura maghapon ang church para ma-reform ang church. Dili pwede ma-reform ang church kung dili magsugod ang reformation sa balay. So wala maghisgot dire nga muhawa na ka. Nay nagtutok. Wala ba? Naman. Sino? Tanawa daw. Wala. So, wala maghisgot diri na dili na ka moadto simbahan sa Seventh-day Adventist. Kundi ayaw lang kinabuhi kung unsa ang kondisyon kanang masabtan po nato unsa ang kondisyon mao ang init-init bugnaw-bugnaw. So dili lang to nimo sundugon, no? So mo na siya karon dirita. Separation. Ang separation ingon diri, ang kaaway nagpugas kaniya mao ang yawa, ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. So mo na siya. So ang katapusan sa kalibutan kanang kalibutan naa diha ang simbahan. Okay? Unang apply ana ang katapusan mao na ang simbahan una. Unang kay atong gibasa ganina na ang paghukom magsugod sa balay sa Dios, ang paghukom magsugod diri nato. So ingon diri, the tares in the wheat are grow together until the harvest, and the harvest is the end of provisionary time. So ang harvest ay end of provisionary time. Kumbaga ang unang magsara sa kaluwasan ang balay sa Dios kay una man siyang hukman. Dili dungan ang provision. Kay kung maguna una man ang harvest o separation sa church, siya gyud ang unang harveston kay provision naman. Close of provision and the provisionary time. The closing work of the church. First harvest na siya. Una man, ingon dito, pagasugdan o magsugod diri ka, begin to in us. Dili na nagtapos. Sugod pa lang na, nagtapos na sa gawas sa Babylon. So magsugod sa Israel. So mao na siya ang gisgutan diha. Ug ingon diri, the time of the judgment is a most solemn period when the Lord gathers his own from among the tares, those who have been members of the same family are separated. A mark is placed upon the righteous. So sa sulod na siya sa iglesia. Ang harvest mao na ang time of judgment. Separation na mo na siya ang gitawag nga Ezekiel 9. Ezekiel 9, no? I-separate yun niya ang trigo ug bunglayon. So makaseparate ana ang gitawag na purification of the church na nabasa nato kaning miaging mga gabi ingon diri. The time of the harvest will fully determine the character of the two classes specified under the figure of the tares in the wheat. The work of separation is given to the angels and not committed into the hands of any man. So ang angel ragid sa Ginoo ang makabuhat ana nga separation. Dili na wala na ihatag sa kamot sa mga tao. Ngano man, di man ta kita kung say bunglayon og trigo diha. Ang hiraman ang gitagaan og trabaho ana. Di man ta mga anghel. So dili pud nato hukman ang atong mga kaigsunan na dili sila maluwas o bunglayon siya. Bisa naglapas-lapas pa sila karon, di ba? Ana. So wa di man ta ka Dios bunglayon ginaw. Wa gyud misunod Di ta makaana. Kay gibuhatag ra na sa angel of God.
Ang separation work. Pero may bawalan to kung sa lang. Palayo na siya, maglayo. Ngayon yun. Pili man na. Hindi siya, oo. So, na siya. Then I saw the third angel, said the accompanying angel, fearful is his work, awful his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and zeal and bind the wheat for the heavenly garner. This thing should engross the whole mind, the whole attention. So, na siya. Kini nga sa third angel. Mga mensahero, kasi ikaw natutusunan. Kay kuan man kanang ang kuan man kanang halimbawa wala diri na passage dina. Kanang kana ganing paghatag sa Yahweh ba? Kanang di ba ang church gitagaan man na siya og o Yahweh. So ang mga tao didto kanang kung unsa ang divine divine didto. So sama ra gyapon ana. Kana nga kuan. Oh. So dili magka-contradictory to sa una nga presentation sa dili. Adunay trabaho sa angel ang pag-select. Kung ngayon tahakin tong na ay si na ang Panginoon select dili na siya ang kuan kanang pagsipalit. Wala. Pagpili. Select to select. Lahi ni siya nga angel sa dito sa destroying angel. Dili na siya. So ato nang italakay sunod. Gibasa ato na ko ba para pan. Pero ato nang talakay sunod. Karon diri ta. Karon kay balo man ta katong natalakay gani katong miaging kuan na ang general conference ba. So diri ta what we want now is reorganization. Reorganization dili new organization. So gingon diri we cannot to begin at the foundation to build upon a different principle. So, ang kamaturan man gud sa atong mga Seventh-day Adventist, na mo gud na. Ang kamaturan sama na siya na naandalan ba. Na ang mensahe. So, ang atong trabaho ato na lang nang kinabuhian. Sumala sa mensahe ato na lang siyang hagian. Kaya the way man. Kaso nga lang naagyoy mga kanang giingon dito na wala na gyud na sunod ang standard sa Ginoo. Taas mo gud ang standard sa Ginoo. Dili siya pwede na i-lower ang standard kay kung lower standard dili na siya. Kaya ang Ginoo dili man siya mo tolerate na i-lower imong standard sa church. So mo na siya dili man pwede na isulti sa Ginoo na sa spirit of prophecy last day events kung dili kinahanglan reorganization. Diha man punta mo sangi. Dili. Moingon, dili kay kung sulti naman na sa Ginoo. Wa ta kasabot. Pero ang Ginoo, kinahanglan gud og reorganization. Di man ta mo sugot sa new organization. Halimbawa, darita. Kay kung new organization man, di naman kinahanglan, establish naman ang church. Naan naman ang kamaturan sa church, di ka na pwede mutukod paglaing church kay nakalatag naman. Ang paglakaw naman lang sa kahayag, sa dakong kahayag. So, mauna na ay reorganization, dili new organization, kay para lang masunod ang standarte. Ngun dere. Maura na, a revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Under yun na sa ministration sa Holy Spirit, ang kana nga revival and reformation. So, dili man ta mag-guide sa Holy Spirit kung self-sufficient ta. Di ta matudluan. Laodicea ta. No? Init-init, bugnaw-bugnaw. Reformation, a revival and reformation are two different things. No? Revival signifies a renewal of spiritual life. Pagbag-o, munang reorganization. Pagbag-o sa spiritual nga
pagkinabuhi. A quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Muna siyang revival. Oh, a resurrection of spiritual death. Na mabuhi ta. Na espirituhan ng pagkamatay. Kaya namatay naman ta. Kining word revive, walang nakumabutang sa point. Kadalasan na siya, Brad, isulti, mabatian mo sa hospital. Nang i-revive ba? Going to death ba? Nagtinga-tinga na ba? Kung ang tao makasabot siya nga, nagtinga-tinga na siya sa may buhaton niya. Mangumpisal na, tawag ko ng mga anak, di ba? Hapit na magiging ko mamatay, patawag na ako ng mga anak, mga kaigsunan sa church, pastor, paampuan. So, muna siya, ang revive, going to death na ba? Going to die na. Palimatay na. So, yan ang gusto sa Ginoo na mabag-og yun ang kinabuhi, musunod yun kung unsang kamaturan. So, kung dili ka gusto og reorganization, di sundo na ito kamaturan. Maura man na. Oh, maura na. So, ang reformation, ingon dire, sa usapan pa na, narita sa reformation. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas. Dili man gud mo ingon ang Ginoo na reorganization kung ang atong kining naat wala tay mga ideas and theories, habits and practices. Di gyud na nato mabali bisan unsaon. Kay Ginoo man nagsulti ana na kinahanglan gyud na kun di nato nabuhaton, mapul gyud. Reorganization, i-change gyud ang ideas nato na wala sa ikuan sa Ginoo, ang theories nato, ang habits nato, ang practices nato. Kay muna ang gikinahanglan sa kaluwasan. Reformation will not bring forth a good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work. Nanglan gina siya. Kay kuan man na sa Ginoo, minsay man na. And in doing this work, they must blend. So muna siya. Kung saan nato pagkahibalo ng di man taganahan aning reorganization. Kay nagtuon ta mo na ni sakto naman gyud ni siya nga kuan plano. Sakto naman gyud ni. Di naman ta mo dawat. Pero ingon sa Ginoo, kinahanglan gyud reorganization tungod sa mabago ning mga kini nga mga practices para makapadayon ba ang mensahe sa tulo ka manulunda. Giwarningan lang ta nga ingon dire, the Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Ano siya? Every truth ang matag kamaturan that He has given for these last days, ang matag kamaturan nga gihatag niya nining hinapos nga mga adlaw is to be proclaimed to the world. Unsa ang pag-proclaim nato na di man ta modawat sa kamaturan? Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step off the foundation that God has established. Ang 70 Adventist, mo na siya ang ikapitong iglesia, militante. Naana ang kamaturan. Nga mutukod pa man kaglaing iglesia. Ikinabuhi na lang ang kinahanglan ikinabuhi. Kay kung magtukod ka, ingon diri, we cannot now enter into a new bag-o nga organisasyon. Ang gisugo sa Ginoo dili bag-o. For this would means apostasy from the truth kay lahi ang new organization sa reorganization. Para bas balay ba? Madugay ang balay, naguba ang gilid, i-renovate na nimo. Renovation o renew o sa pana restore. Dili na new, lahi ang new. So mao na siya nga dili ta kay establish naman mo man na ang nasa hula. Ang ato lang diha kanang
ato lang kinabuhian samtang naa pa ang panahon. The Church of Christ on earth will be imperfect, but God does not destroy His church because of its imperfection. Pero iyag yung bulagon ang wheat enters. Ang Ginoo gyud ang mabulag ana. Wa tay kakayana o this fellowship na ka. Di na ka maluwas kay ang gihigtan diri, gihigtan sa langit. So kita na ang muluwas ana. So ang ginawa man ta atong basahon karon. So, ngon siya, God is leading out a people. He has a chosen people, a church on earth, whom He has made the depositaries of His law. He has committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. He would reprove and correct them. No? Reprove. Okay. Sige. Outro, balik ko na. Gini. Kana? Sige. So, ang iyang katauhan, pinili niya iyang katauhan sa kalibutan, iyan ang gipialan sa iyang kasuguan, sa kamaturan. Before. Sa iglesia ba? Kanang ibton ba? Dunay kwan ba kanang ditang i-disfellowship. Oo. Sayop na siya. Naaman tayo disfellowship, pero kung imo na gyud siyang disfellowship nga na ang i-disfellowship na ako nabasahan na namo koy file sana. Ang disfellowship kana gyung kuan kana bang living in sin gani kanang open sin. Kana bang kanang mulaban gyud sa pamunuan tungod sa kanang sala ba na di gyud siya mo bag-o. Di gyud siya para dato sa Palawan. Nagyo dito yung mga dato na nagtukod og dakong simbahan dito. Tapos siya mga dagko mo kay simbahan tong ila. Tapos ang mga haligi magpila man day na halos 100,000 man day na usa ka dakong haligi. Siya ito dito. Duha may asawa niya, ang isa niya kasawa tuwa dito sa Manila, ang usa na sa Palawan. So dili man ang kato mga elder, nagbitiw siya kay elder oy, siya kana ba? Head elder man ko ana siya. Pero di man good nako kaya pud siya iri kwan kay kwintahan ka ng mga haliging dagko diha 100,000. So Upload me to say nga. Di na to. Murag dili na pa. Ang pag-disfellowship, wala ba na siya? Tagaan na siya o wala ba na? Mamalik man na, basta magbago. Oh, wala na pasabot. Di ka lang upload diha. Wala na siya na pa sa disfellowship. So, Tungod yun dili na may uban nga. discipline. Na may disfellowship dito nga. Ulay sala. Sunod lang. Kung pasabot na, disfellowship nga wala sala. Oh, disfellowship. It means to say, who would be the church and upload. Mo gani ingon na adto mi kay among pangibton ayaw. Kay ang pag-ibot ana dito pa service. Ingon ang Ginoo pasagdi sila. Pero ano Paminaw na ko pagkumpulsan. Oh, ako. Ikaw, ito maluwas kaya. Ana. Ay, nagsimba diri. For example, Pero ana. pero si katuyagi sa proseso sa Matthew 18 ba? Pero pag na-disfellowship ang good food niya, tos gusto gyud siya, tos magbago siya, di man pwede ingon na di nimo. Bisan pag nag-disfellowship siya, magparehas sa simba. Oh. Nara sa simba, may problema. Dili sayo So, pa. pagkuhan lang ito, iyang wala tayong favor sa iyang ibuhat. Disiplina lang ba? Disiplina. Mo gani katong gingon nila among ibton na ayaw dito na sa harvest. Kay sa harvest mo na siyang separation judgment. Problema kay na may mga wrong pag-disfellowship. Namagoy mga sayop na pag Para sa disfellowship. sitwasyon ni Akan na may inundan sa kwan. So mo na siya. So padayon na to ha. Yan to. Ato lang na ikuan gamay. So mo na siya. Ang 70 Adventist mo gyud na applicable gyud na siya. Ang Laodicea applicable gyud na sa 70 Adventist. Who had great light. Nagyoy light. Kaso ang problema lagi wala mulakaw. Ang solusyon ana mulakaw ra man gyud. Bag-uhon ba reorganization ba mga ideas, theories, habits and practices.
Kay kung di ganina mahitabo, isuka gyud. Unless they repent. Kung saon pagka-repent kung wa man gyud kay balo. Yung ang gamiton sa kanang mga reorganization, dahil gamiton nila na. Na, Para gamiton. may ma-implement. So, ingon diri, I appeal to the members of our churches, not to disregard the fulfilling signs of the times. Mo man ni, sa church maguna first apply, kining the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Ang first application, ana, sa church, gina. Sa church, the harvest is past, the summer is ended, we are not saved. I-memorize po ni siya dito sa loud cry sa mga dili. Pud madala. Sa church yun na siya. So, dirita, tanawan na to ha. Christ has plainly taught that those who persist in open sin, so muna na siya, must be separated from the church. But He has not committed to us the work of judging character and motive. He knows our nature too well to entrust this work to us. Should we try to uproot from the church those whom we suppose anong word suppose to be spurious Christians? Ako na bang katubang ko na kuha ni siya kanang sa iya lang ba? Yang judgment lang ba? Nagtuos siya na dili gyud ni tinuod nga Kristiyano. Dili ni tinuod. Ay mong uproot. We should be sure to make mistake. Kay mo raman to ko galingong pagbati. Often we regard as hopeless subjects that very ones whom Christ is drawing to Himself. Were we to deal with these souls according to our imperfect judgment. Imperfect judgment man gyud ang tawag gyud. It would perhaps extinguish their last hope. Many who think daghan daw ang nagunahuna sa ilang kaugalingon, ang mga Kristiyano sila, will at last be found wanting. Many will be in heaven. Ingon dire? Many will be in heaven who their neighbor suppose would never enter there. Nauna na di yun siya kasulod dito. Man judges from the appearance, but God judges in the heart. The tares in the wheat are to grow together until the harvest. And the harvest is the end of probationary time. Magsugod lang ang close of probation una sa church, tapos open sa world. Kay naamanggoy duha ka harvest. Ang 144,000 first fruits, sumala sa mabasa. Unang harvest ni. Diri magsugod, magsugod ang paghukom, diri pod unang close of provision. Open provision sa loud cry. Muna siya, duha gyud na harvest, first harvest o second harvest. Sa church una, kay ang paghukom magsugod sa balay sa Dios, tapos maghuman gyud na siya sa open provision sa tagagawas. Pagkahuman sa loud cry, general close of provision. Ang dili maluwas dito, mo gyapon, the harvest is past, the summer's ended, and we are not saved. Mao ra gyapon na kuan. So, na siya, duha ra ang pag-harvest. Kay first, kung naay second, naay first. Kung naay first, nag-second. Dili man pwede na first runner up. Muni akong unang anak. Kung wala ikaduha. So, moingon ka na bugtong anak. Di ba? So, duha ra gyud ang harvest. Ano siya? So, kining Matthew 13, duha gyud ang harvest diri. Duha siya ka kuan. Sa tibuok kalibutan, una sa church o sa kalibutan. Ano siya? Gawas ka mo katawan ko, padili mo ka-appeal. So harvest man na.
diri pod pares man na siya i-purify. Gikan sa purify na naugawan, limpyuhan, kini gikan sa hugaw, kuhaon ng limpyo. Gikan sa limpyo nahugawan. Okay, limpyo man ang iglesia niya, nahugawan. Kuhaon ang hugaw. Diri kuhaon ang limpyo. Dalon sa limpyo. Ha? Dalon sa limpyo. Asa? Wow, ng limpyo, dalon sa limpyo. O, dalhin sa limpyo. So, kapag-harvest, no? Doon kapag harvest na siya. Mura nga, okay. So, dire ang harvest ang angel. Ang dito ang harvest mga tao na. Ang mga messenger. 244,000. Diri i-purify raman ni ang church. Diri angel ang mag-purify ba? Mag-purify ani kay para maka Literal angel. Purify na dalon sa barn. sa barn, sa kingdom. Magwali sa mayong balita. Di man sila makawali na dili siya purify. Ang great multitude. Second harvest na siya. Kay moabot ang panahon nga sa mga spirits nga. Sunod na. So dili magud sila makaloud cry kay unconvert sagol pa man ang witinters. So ang solusyon sa Ginoo, i-separate, i-judge siya na ang mahabilin ra ang pura, ang faithful ra, ang butang sa barn. Tapos makuha ang second harvest. So, ang second harvest, ito lang itong 141,000. First harvest. Visit sa doon sila. Mumisahe sila sa kalibutan. Wala second. Second harvest. Kay Para na siya. luwasod sa Ginoo ang iglesia. Iglesia niya. Kay mo putoy mo dito. Gitawag mo ni siya saviors. Mo'y gamiton sa pagluwas. Oh. Katong gibasa nato kanina. Para sa maluwas pod ang tuas wala o sa turil ba. Na ako'y mga karnero na wala ning turila og dadon ko sila og sila mumino sa tingog. Usa na lang ang magbalantay, usa na lang ang iyang na siya. So ana na siya kasimple. So managay ang nagyoy gitawag nga reorganization ba, change ideas, habits, practices. Pero kanang ang kita na ibaluman ta, so dili man pud ta makakuan sa ila change kay wa sa kay balo, so sugod din sa ato gid. Pero naagi association kini nga association mao man gini ang reorganization. Nasi gamiton. Ayan. Kaya may reorganization that is organized. Pero lahi lang ang pagka-organize kay within sa sulod ba. Kay pareha man na sa panahon ni Elijah. Sa panahon ni Christ. So lahi reorganization sa sulod. Ang movement within the movement. Pero ni David, sa diyang wala na nag-ubay si King Saul. So na ay reorganization. O dito ra gyapon. Magbukod dito si David. Na siya mga kauban, di ba? Si Christ. Iabot ang panahon na organize yun. Pareha ni Cristo. Christian Church. Na siya treasurer, 12 ka disipulo, na po siya followers. Organize yun. Pero nusod gyapon to sa mga sinagoga ingon, mubalik pa ba dirita na hapit na matapat yun, ituklo dito sa pangpang, batuon ingon sa Ginoo, palandungan ng orasan no. Wala ka puyag balik-balik siyang oras. Balik gyapon sila sa Jerusalem. Hantod nga gilabay si statement dito naman tayo. Sa ingon siya ayaw mo adto sa mga dalan sa mga hintel kundi diri tas nawala sa Israel. Anong mulawd cry man sila na daghan gani nawala sa Israel? Mateo 10. Ayaw mo adto sa mga sa dalan sa mga hintil ha sa to Samaria kay ang Samaria adto dili naman ang mga Hudyo nagpuy dito. So ayaw mo adto sa mga dalan dili rata. Mo gani ingon sa Ginoo na dili ko gisugo. Siya ingon tumabay bisan gani ang mumho makakaon gani ang iro. So muto siya ingon siya na didto ra gyud kos na nangawala nawaglit sa balay sa Israel. Kaya wa pa may time. So magsugod gyud sa balay sa Dios. Dito sa panahon nila Jesus Christ, nag-organize man sila. Bisan na napad yan Jewish church, na sila treasurer. So wala sila magpan. So nga ni gihapon gusto gyud siya ng Ginoo na mapadayon gyud ang revival and reformation kay kinahanglan man sa iyang katawan ang revival para lang gyud kini ma-qualify siya tapos pag na-qualify na
putlion na niya para makaloud kay dili man ang makaloud cry ni kung dili siya maputli, dili siya ma-qualified ba. Pag na-qualify na ni siya ang tinuod, i-separate na tong bunglayon kay nakapaluya mo to ani, tsaka pa siya gamiton sa Ginoo para makuha. So, sa nga kini number mo rin nga 44,000 kay hindi mo so Dili may hap. Dili siya may hap. Mas daghan na gini. Mas na gani, di may hap na bisan kinsa na. Kalibutan na. Ato nang tun-an natay sunod ani. Maihap na 100,000 pero wala na passport na sila. Wala siya. Naalay 140,000 nga naani dugo ba. Pero wala na passport na sila. O sila lang. Na may win. So kini kuan man ta ani sa kanang workers ba sa mga kuan ingong panitid ni Dugbat Zero Special Forces na gamit niyang word special. So mo ni siya study na to. Sayon ra man gid ni siya kanang tun-an. So mo ra gid niya ang English siya wala nilain. Dili ta kinahanglan mo biya ani. Ang problema kung masabtan na ka na unsa may dalaan ni mo ra gid ni doktrina sa 20. Inara man ko sa pastor na para jurid kuan mo gud na kadang wala na sa 28 fundamental belief ko na ani oy sa gift of prophecy niya. Ano na siya. Ano sa secret. Unsa may tan-aw nimo? Gusto mo to false doctrine no? Unsa may tan-aw nimo sa fundamental beliefs? 7 day na. 28. Napay sayo yung ayaw na to nga false doctrine. Wala. Upgrade lang. Dawat man tana. Tanawa sa fundamental belief sa David yan. Kaso dili lang fundamental belief tanan ka ng 28 napay daghan. Kali lang nani. Sa akong tan-aw itong previous bitawan ito. Kaya akong gikuan sa 27 fundamental beliefs. Kung tanaw nga kung katuloy ba siya, may mo sayo din. Sa akong na, kuan ba? Purag na may Nalay sayo. upgrade. For example, ang light. Nag-upgrade magud na. Ang light is progressive. Progressive siya mo 27 na 28. Ano siya? Pero ang doktrina yun is all scripture inspired. It's profitable to doctrine. Nanan? Kasulatan. Doktrina. Doctrine na siya. Dili lang sa 28. ang kuan man gud ang kamatuoran upgrade siya ba na sa unawa pa kayo na kuan. Pero kayo Ang word na progressive. muna giningon nga, but we prophesy in part, we know in part, we prophesy in part. Progressive. Pero ako nakita, murang na-opposite. Kaya yung mga kuan ito nga, opposite. Yung opposite no. Sa mga gusto na ko kaya pila na. Sige daw, sige na. Sa part. Sa sunod na lang. Sa una siya, kini daghan pa man tayo talakay ato lang ning kuan pa. Para makita ninyo na kini nga kamatuoran ang mga panag-iya gyud ani ang For 7. example, kanang Siya gyud tagpa. Walang dawata. kanang health message. Wala man na siya sa Wala. Pero na sa karaang fundamental belief. dili ba sa Search na ko na. fundamental belief sa Leviticus mo gina pero na-upgrade ka, gusto mo Sa original. Ditugot man gud ng Leviticus 11, 14 gitugot pa dili original. ito tag Daniel 2. Ang Daniel 2 ang atong libawan na kaya ka mong kahit na sabta sa una na ang bato, sakto man yun yung bato sa Kristo. Pero sa diyang ato nang himay-himay ang matagpulong kaya ang tao di mo sa kinapan. Hindi isang matagpulong. So atong when we prophesy in part, and we know in part that when the complete is come, then the part will be done away. Kaysa pagkatinood, kanang nga doktrina, dili man na, kanang ingon nga, si kan coming to bato, wala may mabasa sa Scripture na. Nagsulat si Mueller ana So ang 1971. ang kanang nga doktrina na-adapt na sa uban. Mura bitaw, mura na common understanding, o may pagsabot mo, di-adapt na. Naipastor ana na nagsulat 1971 na ako record ana. So na to. Gisuwat gud niya na ato bang istan nabay gisulti si Sister White mahitungod sa bato na sikan kaming ang tubag sa Ellen G. White State ni Charles White. Ingon siya
walay mabasa letra por letra. O bisan pa siya wala gyud mabasa sa Ellen G. White State nga nagpasabot na ang bato si Kristo. Wa gyud na Pero Second coming. wala Ano? ba explanation sa Ellen White na ito sa Daniel 2? Kanang bato niya? Na. Nasa explanation o sa Kingdom, kinarian. Stone Kingdom. Dili niya si Kristo. Ang teorya nakuha na kay Uriah Smith o si Uriah Smith inkuha kayo Hippolytus. Yan, ako yun. Sa nalagi nga mga lecture, ako nakita nga, mga mag-naisayot na po Ha? ang lesson sa Sabbath School. Eh, dili man sila, mura mag-nag-opposite. Sabbath Ano? Ako school na, sa ano ba ang Sabbath School? Kung dili karoon na ito lesson. Mm. Ang naging yung mga Sabbath School, oo, ako tanong, kung naman nag-opposite sila. ang Sabbath school. Oo. So, Katong mura sa ko, knowledge ka ng kung malisod. kato'y basihan to akong nadungog, makayaw ko nga, ay sayo kaning lesson sa Sabbath School. Then sunod, kining fundamental ulit, mura na po sayo. Okay naman siguro. I-upgrade naman siya. Itong cellphone ako Mm. yung... Kaya may usahay good nga ang light pag-receive ang good. Usay man god. Pero ang lesson ba ya naa na sa spare prophecy. Kaso nga lang usahay mahuman na lang oras wala basaha pero na magi panagsa uban basa man. Sama na siya ako sa una perting daghana na akong lesson. Ako nang giipon kay gitranslate man na sa Bisaya. Una dito mo usa kay Bisaya niya ana. So daghan ko nabasahan sa lesson kadto mga kaniadto pang so ang atong oras Which is good naman ang gingon sa Biblia. All tumayo tapos sa likwain daw tan. karon kuan di ba mahigpit gusto mo siguro. Kuan yun siya. Prove all things, hold fast that which is good. Try every spirit. O di man ka, matawag man gud prejudice kung mo sa likway dayon ta, mo pa ta kabati. O na tawag prejudice. Pero ingon ng Ginoo, sulaitan ng espiritu kung iya sa Dios ba. Prove all things, hold fast that which is good. Kamara na siya. Ang pinaka-lindot na kuan kanang ma-develop na ang kinaiya na pagdiya. Kanang doktrina nga mas maduol ta nga magpaduol ta sa Ginoo. Kaya ang pagtuon sa doktrina aron nga kung saan ito pagigugma sa Ginoo sa isa. Doktrina sa Ten Commandments, anong gusto mo ito? Aron nga mas makabalugid ka kung saan ito pagsunod. Igugma kaya pagsunod pagigugma. Okay. Napay kuan? O dugang diha.